Tumayo po ang lahat at tayo'y makiisa sa Eukaristikong pagdiriwang na pamumunuan ng ating Kura Paroko, Reverendo Padre Douglas D. Badong. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Tayo po ngayon ay nasa ika-21 linggo sa karaniwang panahon. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginagawa mong kami magkaisa ng kalooban. Ipagkaloob mong ang iyong mga utos ay aming mahalin. Ang iyong mga pangako ay hangarin naming tanggapin upang sa anumang pagbabago sa paligid namin, manatiling matatag ang aming loobin sa tunay na kasiyahang matatagpuan sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Inilalarawan ni Isaías kung paano inihalili ng Diyos si Eliakim kay Sobna upang mapangalagaan ng tipan. Binibigyang linaw nito ang pangangalagang ibinibigay ni Jesus sa simbahan sa pamamagitan ng kapangyarihang ipinagkatiwala niya kay Pedro. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sinabi ng Panginoon kay Sabnang, katiwala sa palasyo, aalisin kita sa iyong katungkulan at palalayasin sa iyong kinalalagyan. Tatawagin ko sa araw na iyon ang aking lingkod, si Eliakim na anak ni Hilcias. Siya ang pagsusuotin ko ng iyong buong kasuotan. Ibibigay ko sa kanya ang iyong kapangyarihan. Siya ang magiging pinakaama ng Jerusalem at ng Huda. Ibibigay ko sa kanya ang susi ng bahay ni David. Ang kanyang buksay walang makapagsasara at wala makapagbubukas ng ipinininit niya. Itatayo ko siyang parang haligi ng tolda. Itatayo ko na matibay sa isang matatag na lugar. At siya'y magiging marangal na luklukan para sa sambayanan ng kanyang ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ako poon, buong pusong aawit ng pasalamat, sa harap na maanghel, pupurihin kitang ganap. Sa harap na iyong templo, ayuyuko at gagalang, pupurihin kita roon, pupurihin ang iyong ngalan. Dahilan sa pag-ibig mo at sa iyong katapatan, ika'y tunay na dakila, pati iyong kautusan. Noong ako ay tumawag, tinanggap ko ang tugon mo. Sa lakas mong itinulong, ay lumakas agad ako. Dakila man ang poong Diyos, mahal din niya ang mahirap. Kumublimay kita niya yaong hambog na pasikat. Ang dahilan nito poon, pag-ibig mo'y di kukupas, at ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap.
sa pagninilay ni San Pablo sa kaligtasang hatid ni Kristo, natuto siyang mag-alay ng panalangin at pasasalamat sa Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Napakasagana ng kayamanan ng Diyos. Di matarok ang kayamanan, karunungan at kaalaman ng Diyos. Hindi malirip ang kanyang mga panukala at pamamaraan. Gaya ng nasusulat, sapagkat sino ang nakaalam sa pag-iisip ng Panginoon o sino ang naging tagapayo niya? Sino ang nakapagkaloob ng anuman sa Diyos para siya na may gantimpalaan? Sapagkat mula sa Kanya at sa pamamagitan niya at sa Kanya ang lahat ng bagay. Sa Kanya ang karangalan magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ikaw, Pedro, ang saligan ng aking simbahang banal na daig ang kamatayan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Filipos. Tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang si Jeremias kayo, o isa sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka, Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sinumang tao, kundi ng aking amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay tatayo ko ang aking simbahan, at hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot sa langit. At mahigpit niyang tinagubilinan ang kanyang mga alagad na huwag sabihin kanino man na siya ang Kristo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa ika-21 linggo sa karaniwang panahon at matapos na tayo po ay turuan ni Jesus sa
pamamagitan ng isang kwento nung nakalipas na linggo tungkol sa isang ina no, na humihiling para sa kanyang anak at ang ipinamalas niyang pananampalataya. No, yung pagkilala ng babaeng ito kay Kristo bilang anak ni David no, nang siya ay lumalapit at sumisigaw para siya ay kaawaan at pakinggan sa kanyang hiling, alang-alang sa kanyang anak na may sakit. At doon, sabi nga, hinahangaan ni Jesus ang babaeng ito sa kanyang pananampalataya. Ngayon naman, sa tagpong ito, kung saan ay nagtatanong si Jesus sa kanyang mga alagad kung sino siya. Sa una ay kung sino siya ayon sa mga tao. Yung mga tao na ilang oras lang siyang nakikita, yung mga tao na nakakarinig lang tungkol sa kanya, curious lang yung iba, at kung kaya gusto lang makita. At base sa mga sabi-sabi, sa mga naririnig ng mga alagad, kanino ba siya naikukumpara? No? Sino siya? Kaya marami ang nagsasabi na siya ang isa sa mga propeta, si Juan Bautista. No? Pero ang mahalaga ay ang tanong ni Jesus mismo sa kanyang mga nakakasama, araw at gabi, o sa buong araw, nakakasalo sa kanyang hapag, nakakasama, na nakakaranas kung paano kini-question si Jesus, kung paano siyang kinukutya, kung paano siyang tinatatwa no, ng kaniyang mga kapwa Hudyo. Kaya yung tanong, sino ako para sa iyo? Isang paanyaya na nawa no, sa panahon o sa mga araw na tayo po ay nagkakatipon-tipon tuwing linggo, tuwing nagmimisa tayo, kapag ikaw ba ay tinanong din ni Jesus, sino ba siya para sa iyo? Ano ang pwede nating maisagot na kayang-kaya nating panindigan hanggang sa dulo? Sino ako? Minsan, no? Bakit ba nagtanong pa si Jesus kung sino siya? Mahalaga ba yun? Kasi sa isang relasyon, mahalaga o importante yung may pagkakakilanlan kayo sa isa't isa. Dahil anuman ang sabihin ng ibang tao sa kanila o sa iyo, ay hindi sila mababago, hindi sila matitinag. Kasi nga, ikaw mismo ang nakaranas, ikaw mismo ang nakakaalam. Kung may tatanong, sino ako para sa iyo? Kaya nyo na bang sagutin? Sa mga magkakasama dito, kaya mo bang sabihin kung sino siya sa ibang tao? Yung dahil talagang yung, kung ano yung karanasan. Kasi bago pa man, no, bago pa sumagot si Pedro, bagamat sabi nga, no, mapalad ka Pedro dahil ipinagkaloob ito sa iyo. Hindi lang basta nalaman mo, pero ipinagkaloob ito sa iyo na malaman at makilala mo kung sino ang anak ng Diyos. At ito ay, sabi ko kanina, bago pa ipinahayag ni Jesus kay Pedro o bago pa sinabi ni Pedro kung sino siya, kilalang kilala ni Jesus si Pedro. Kaya nga, ibinigay ni Jesus yung susi, ipinagkatiwala ni Jesus ang simbahan kay Pedro. Sino ba si Pedro? Pag pwedeng tanungin, bakit siya? Mangingisda lang yan eh. Bakit siya? Hindi naman niya nakapag-aral. Bakit siya? Pabugso-bugso ang damdamin ni Pedro. Pero ipinagkatiwala ni Jesus kay Pedro
ang simbahan sa kabila ng kanyang kahinaan o mga pagkukulang. At alam din ni Pedro yan, pero mas higit na kilala ni Jesus si Pedro. Kaya maganda rin na mapagnilayan natin na minsan ito yung mga humahad lang kasi sa atin para tayo po ay makapaglingkod. Yung sinasabi natin, hindi ko kaya. Hindi ako karapat-dapat. Pag ganun ba na sinabi mong hindi mo kaya, hindi ako karapat-dapat, ito ba'y nagpapatunay din o nagsasabi rin na hindi mo pa rin lubusang kilala ang iyong sarili? Lalo tigit pag hanggang dito lang ako eh. Yung paanyaya sa atin, tandaan natin, kilala tayo ng Diyos. Unang-una dahil Siya ang lumikha sa atin at Siya ang nagbibigay sa atin ng mga bagay na dapat nating matutunan o mga bagay na dapat natin taglayin. So yung pagkikilala, mahalaga sa isang relasyon. Isang pundasyon na dapat natin pagtuunan ng pansin. Nakikilala ba at kinikilala ba natin ang isa't isa? Handa ka bang ibukas ang iyong sarili para lubusan kang makilala? Minsan nagagamit din natin yung mga salita na hindi ninyo ako nauunawaan. Paano natin mauunawaan kung hindi nga tayo naglalaan ng oras sa isa't isa? Nakakalungkot man, nitong mga nakalipas na linggo, marami tayong naririnig na mga pangyayari na nakakagulat, mga kabataan na nai-involve sa violence. Bakit? Bakit nagkakaganito? Hindi na ba natin talaga nabibigyan ng oras ang bawat isa? Ang mga anak ninyo, nagkukulang na ba tayo sa paglalaan ng oras? Dahil imbis na magsama-sama, imbis na magbanding, puro computer ang kaharap ng mga kabataan ngayon na lubusang nakaka-impluwensya sa kanilang pagkilala sa sarili. Na sila ay mabuti, sila ay anak ng Diyos. Ano nangyayari sa atin? Kaya yung panawagan muli, unang-una, tawagin o tinatawag tayo ng Diyos nang sa ganon, mas lumalim ang ating ugnayan. Ugnayan sa Diyos at ugnayan sa bawat isa. Amen. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Inihabilin ni Jesus ang susi ng kaharian kay Pedro upang manatili ang mga alagad sa pag-ibig at pagkakaisa. Lumulog tayo sa Ama upang patuloy niyang gabayan ang kanyang simbahan.
ang ating pong itutugon. Ama naming tapat, dinggin mo kami. Ama naming tapat, dinggin mo kami. Patuloy nawang maging gabay ang Santo Papa, mga obispo, mga pari at mga diakono na humalili kay San Pedro at sa mga apostol sa sambayanang Kristiyano sa pamamagitan ng pagtuturo at pagsasabuhay ng tamang aral at moralidad. Manalangin tayo. Ama naming tapat, dinggin mo kami. Tularan nawa ng mga namumuno sa pamahalaan si Kristo sa kanyang pagsisikap na labanan at iwaksi ang kapangyarihang dulot ng kamatayan at kasamaan. Manalangin tayo. Ama naming tapat, dinggin mo kami. Maisabuhay at maipahayag nawa ng mga guro, mga katikista at mga mag-aaral ang mabuting balita at tanggapin si Kristo bilang batong saligan at haligi ng kanilang pamilya at komunidad. Manalangin tayo. Ama naming tapat, dinggin mo kami. Makatagpo nawa ng bagong sigla ang mga nawawala ng pag-asa, mga lubos na nangangailangan at mga may sakit sa kanilang pagtitiwala sa Diyos, gayon din sa kalinga mula sa mga mabubuting tao. Manalangin tayo. Ama naming tapat, dinggin mo kami. Magningning nawa ng walang maliw ang liwanag na hatid ng muling pagkabuhay ni Kristo sa mga kapatid naming yumao na at naghihintay sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Ama naming tapat, dinggin mo kami. Upang mamayani ang kapayapaan sa gitnang silangan at sa buong mundo, at ipagadya nawa ang sangkatauhan sa karahasan, kasakiman, at pang-aabuso ng kapangyarihan na nagdudulot ng paghihirap at kamatayan sa marami. Manalangin tayo. Ama naming tapat, dinggin mo kami. Upang ang lahat ng mga nagturusa dahil sa kalupitan ng digmaan ay daglian ng makaranas ng kapayapaan at mabuhay na may kapanatagan at kalayaan. Manalangin tayo. Ama naming tapat, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama naming tapat, dinggin mo kami. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pinagkamit mo kami ng iyong pagkupkop pakundangan sa isang pampahalagiang paghahandog, kaya't sa iyong sambayanan ay iyong ipagkaloob ang pagkakaisa at kapayapaang nagbubuklod bunga ng aming mga alay na iyong ikinalulugod sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandahang loob, kami iyong ibinukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tinalikdan, dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraang may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawid ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, inasalamatan kaniya, inaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
mga ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin naman nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. namin sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo.
Tunghayan mo ang aming pananampalataya at wag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mabigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, lubusin mo sa amin ang kagalingang bigay ng iyong pag-ibig na ngayon ipinagdiriwang at kami naway magkaroon ng ganap na kaunlaran upang sa lahat ng aming pinagkakaabalahan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo
magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po.